Muli tayong sasariwain ang ating tinatawag na Catholic Life in the Spirit Seminar. At ang unang ating mapapakinggan sa topic ay yung tinatawag na God's Love. God's Love. At ang maghahayag at ang magbabahagi ng na topic ng pag-ibig ng Diyos Walang iba. Ay walang iba. Kundi ang ating minamahal. Ang ating minamahal. Elder Disciple, Brother Joe Tanya Hura. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tagal ninyo. Happy birthday sa lahat and happy anniversary. Sino ang hindi naniniwalang mahal ng Diyos? Manalangin muna tayo. Ama, salamat po at sa aming pagdiriwang ng iyong 41 celebration ng iyong banal na gawain, kami po ay inyong sinamahan at ingatan. Ama, nawa sa araw-araw naming pamumuhay sa pananampalataya, lubos naming makilala at maunawaan kung gaano kaya kami ninyo kamahal sa buhay na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Sapagkat tayo ay 41st anniversary, 41 years na tayo, at kung inyo nasasundan, kaya tayo mahal ng Diyos, all around the world na po ang gawain ng ating Panginoon. Na ibig sabihin, sinasamahan tayo ng Diyos. Sabi sa Banal na Aklat, Psalm chapter 33 verse 4, the Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at ang gawang matapat, ang pag-ibig niya ay sa mundo'y laganap. Salamat sa Diyos ho. Sapagkat sa loob ng 41 taon, sinamahan tayo ng Diyos at higit sa lahat ho tayo ay nagbagong buhay dahil kay Yahweh El Shaddai. So, sapagkat ang aking pagnilayan ngayon ay tungkol sa pag-ibig, huwag nating kakalimutan sa ating binasa. At ito ay kinonfirm ng ating Panginoon Kristo. For God so loved the world, sabi sa Biblia, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Hindi lang ho yun ang mahalaga. Sa totoo lang, sabi ko sa mga nakakausap ko, kung wala si El Shaddai, ayuwan ko nasaan ako. Siguro ganun din kayo. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, narito tayo at higit sa lahat, buhay na buhay tayong lahat. Marami nagtatanong sa akin, sabi, Brother Joe, talaga bang ako ay mahal ng Diyos? Sabi ko, hindi mo lang alam yan. Kahit sabi ko, hindi ka pinagpala in material thing, o wala ka, ito sabi ko ang totoo. Araw-araw, ang buhay mo ay utang na loob sa Diyos. Di ba sabi sa ating awit, hiram sa Diyos ang aking buhay. Hiram sa Diyos, ibig sabihin lahat tayo ay hawak ng ating Panginoon. So sa ating pagdiriwang ng ito ng ating 41st anniversary, naalala ko yung ating mission and vision to spread the good news all over na ginawa ng Diyos, higit sa lahat. Lingid sa ating kalaman ho, lahat tayo hindi natin namamalayan, araw-araw pinagpapala tayo ng ating si Yahweh El Shaddai. Hindi natin ito natatandaan. Kaya lang,
para malaman natin kung ano tayo kamahal ng Diyos, kahit hindi ho tayo humingi, may dumarating na biyaya at pagpapala. At ang pinakamahalaga, sabi ko sa mga nakakausap ko, minsan kung saan ako nag-iikot, sabi niya, Brother, Diyo talagang mahal kaya ako ng Diyos? Sabi ko, tiyak yun, sapagkat anong unang ginawa ng Diyos? Ikaw ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Ano man yung physical appearance, kulay o anumang itsura ng ilong o ang mata, huwag mong kakalimutan, kalarawan ka at kawangis ng Diyos. Meaning, lahat o tayo mahalaga sa Diyos, iniingatan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos at higit sa lahat, ay ibig ng Diyos tayo ay makarating sa Kanyang karian sa buhay na walang hanggan. So, ito po ay isang palatandaan. Ito ay katanungan ng marami. Talaga ba ako, kahit ako, tanong ko rin yan sa akin sarili, kung wala pa dito. Sabi mo sa akin, Sister Wife, kung ako namatay before 1985, ayuan ko kung nasaan ako. Kayo kaya nasaan? Di ba, ano? Kaya salamat sa Diyos. Basta huwag natin kakalimutan, tayo ngayon dito, lalo tayo nagninili ng salita ng Diyos, tayo ang mga hinirang ng ating Panginoon sa kapanahonang ito. We are a chosen generation, chosen race, sabi sa Biblia. Called out from darkness into His own marvelous light. Lahat tayo niliwanagan dahil sa tayo ay mahalaga sa Diyos, minamahal ng Diyos, at itinatangi ng ating Panginoon. Isa pa, sapat ito ay limitado yata yung aking oras dito, huwag natin kakalimutan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Sabi sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 1, see how much our Heavenly Father is so great that we are called His children. Tayo ay mga anak ng Diyos. Bihira o ang naniniwala dyan. Kahit yung aking anak, nung maliliit pa sila, sinasabihan ko yan, alam mo sabi ko, mahal ka ng Diyos, you are born a champion, sapagat yan ka naman talaga nakalagay. Kapag ikaw ay pananganak dito sa mundong ito, mahalaga ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos, at higit sa lahat, may plano, may magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. May plano ang Diyos. So ang mahalaga, tayo po ay inaaring kanyang mga anak. Sabi doon sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng kanyang tumanggap at nanalig sa kanya, binigyan silang karapatan na maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Huwag ho natin itong kakalimutan sapagkat kung minsan, hindi mawawala yung ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Sabi sa Pananaklat, walang araw na wala tayong problema. Pero ito naman ang ating tatandaan, binilang ko yan. Itong taon na ito, last March, is my 40th year in the ministry. Habang nire-recall ko yung aking mga nakaraang buhay, mula na ako'y dumating dito noong 1985, marami ho ang biyaya at pagpapala na bigay ni Yahweh El Shaddai. Sa katawan ko na lang, ako'y naniniwala ang mahal ako ng Diyos. At my age, wala ho akong maintenance. Nabasa ko sa Biblia, at ito gusto kong ibahagi sa inyo lahat. Ang kalusugan ay kayamanang kaloob ni Yahweh. Kapag binigyan ka ng kalusugan na galing kay Yahweh, mahal na mahal ka ng ating Diyos. It's in the book of Ecclesiastes or Sirach. Naroon yan. Kaya yung anak kong doktor, nung sabi ko, ano ka lang, anak ka ng Diyos,
talino mo galing sa Diyos, kalusugan mo galing sa Diyos, buhay mo hiram sa Diyos araw-araw. Yan ho ang totoo. Sapagkat, tingnan nyo po, sabi dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak. Tinatawag niya tayong mga anak. Ito po, nakakalimutan natin ito na tayo ay anak ng Diyos. Sa totoo lang. Nasabi ko nga, kapag tayo ay may mga problema, para natin maramdaman yung pagmamahal ng Diyos, una sa lahat, araw-araw, hiram sa Diyos ang buhay. Yung ating talino, galing sa Kanya. Yung ating kinakain, galing sa Kanya. Lahat ng mayroon tayo, galing kay Yahweh El Shaddai. Di ba sinabi niya, apart from me, you can do nothing and you are nothing. So ito po, paalaala ito sa ating kapanahonan. Salamat sa Diyos sapagkat in our anniversary, isa rin ito sa in-inspire sa akin ng Panginoon. Na ako ang kinonvict dito unang. Ang tawag sa atin, Prayer Partner Foundation. That the foundation of our faith is to be prayerful with a partner. Ang tanong ko, sino ngayon ang mag-asawang that are partner in prayer? Kami ng sister wife ko, kailan lang kami nag-partner in prayer? Meron ako isang pinunta na isang gawain. Sabi sa akin, Brother John, lagi kaming magkaaway ng aking brother husband. Bakit bakit nangyayari yun sa atin ngayon? At ito, dapat natin paglabanan. Angkinin natin, sapagkat ito ang pinakang mahalaga kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi na sa Biblia, greater is He that is in you than the spirit of this world. Kapag tayo ay kaysa ni Kristo, totoong kasama ni Kristo, ang ating espiritu ay ang espiritu ng ating Panginoon. So tayo kaya natin magtagumpay. Sapagkat hindi ho mawawala yon. Iyan ho, mga palatandaan ho, iyan yung mga nagagawa ngayon, yung ginagawa sa atin ngayon ng Panginoon. Palatandaan niya na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Ang kulang lang ho sa atin, sa totoo lang, lahat naman siguro tayo, alam natin yung Our Father. Di ba, no? Yung panalangin tinuro ng Panginoon. Ano ang isang bahagi doon? Ama, patawarin niyo po kami sapagkat patawarin niyo kami sa aming pagkakasala sapagkat pinatatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Ang tanong, sino ang nagpapatawad ng kanyang kaaway? Kaya kung tayo hihingi sa Diyos, hindi tayo binigyan, sasabihin natin hindi tayo mahal ng Diyos. Pero ang totoo, sabi ni Lord, paano kita bibigyan? Hindi ka pa nagpapatawad ng iyong mga nagkakasala sa inyo. Even in our home, kahit sa ating tahanan, sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, lalo sa mga kapwa manggagawa. Sapat ito ang sakit ng mundo, is the unforgiving spirit. Pero kapag tayo ay kaysa ng Panginoon, para maranasan natin yung kanyang pagkilo sa buhay natin sa araw, sapagkat sabi sa Biblia, ang lahat ng nananalig sa Panginoon, umiibig sa Diyos, si Jesus at ang Ama ay sa Kanya at mananahan sa Kanya, sabi sa Ebanghelyo San Juan. Ang kininho natin yon, na kung talagang kasama natin siya, wala hong ano ang problema na hindi natin kayang pagtagumpayan. Sapagkat nakalagay ho sa Biblia, lahat ng kanyang mga hinirang, iingatan ng kanyang kapangyarihan. Sabi doon, dahil kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kanyang kapangyarihan ng Diyos. Sabi doon sa 1 Peter, chapter 1, verse 5. So maliwanag ho yun.
Bakit hinahayag ito sa atin, lalo sa kapanahonang ito? Marami ang nagsasabi. Yung mga nakikita ko sa internet, na ito na daw yung end times. Ito na yung mga huling panahon. Mari ho yun. Pero, sabi ko sa mga nakakausap ko dito sa atin, sabi ko basta ganito yon. Lagi ho handa tayo. Anytime He comes, o ano man na mangyari, ang lahat ng minamahal ng Diyos, anak ng Diyos, mamatay man physically ito sa mundong ito, o dumanas man ang ng hirap, may buhay naman siya na sa piling ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Di ba, no? Pag nila niyo mabuti yun. Yan, sinasabi ko yan sa aking mga kamag-anak, lalo sa aking anak, sa aking sister wife. Sabi ko, basta ganito yon. Tuwing umaga, lahat yan hiram sa Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, galing sa Kanya. Kung tayo ay ilang taon nang hindi nagkakasakit, marami tayong utang na loob sa Diyos. Sa totoo lang. Hindi natin napapansin yan. But those are manifestation of how God loves us. Kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Kaya, sa ating pagdiriwang na ito, hopefully and prayerfully, lahat tayo, sapat ito naman ay nasa Biblia. Sa ibang San Juan, Kabanatang 6, talatang 39 hanggang sumusunod. Ito ang sabi ni Kristo. Lahat ng Kanya, ibinigay sa Kanyang Ama, wala nawang mawala kahit isa. Kahit isa. Meaning, kapag tayo ay nagpakatatag dito, naging matapat tayo sa pagtugon ng panawagan ng ating Panginoon, sama-sama tayo sa pangakong paraiso ng ating Panginoon. Di ba, no? John chapter 6, verse 39 and following. In-inspire ito sa akin ng Panginoon nung kailan lang. Napagaganda nito. Lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama, wala nawang mawala kahit isa. So, ang naisip ko ang pamilya ko. Sabagat yung aking lalo yung aking mga anak na lalaki, nasa abroad lahat. Nabasa ko pa sa Banal na Aklat. At ito ay para din sa mga tatay at nanay. Kapag ang pinuno ng sambayan ay tunay na manampalataya, ang kanyang buong sambayan, pagharian ng Diyos araw-araw. Kung tayo ay mga partner in prayer araw-araw. Kung tayo ay tapat sa pagtugon ng panawagan ng ating Panginoon. Ako na ako'y tinawag dito, I was called through the radio. Radio ang tumawag sa akin dito. In March 1985. Kumbaga sa status ko noon, hindi ko pa naman alam kung yung mga tinatawag mahal ng Diyos. Kumbaga sa term ngayon, answered prayer na ako noon. Pero ang tanong, bakit ako tinawag ng Diyos sa gawain ito? Napagnilayang ko. At ito po ang ginawa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal siguro sa akin. Yung mga pangarap ko sa aking anak, nasubrahan pa. Sapagkat ito nga, kahit ako, kumbaga sa araw ay palubog ng malakas, walang maintenance, buhay araw-araw, lahat ng kailangan ibinibigay ng Diyos sa amin araw-araw. So ito po, kaya ko ito sinishare sa inyo sapagkat marami ho nagreklamo, marami ang nagsasabi. Isa nang nakausap ko nung about 4 months ago, manggagawa natin. Sabi niya, Sir, parang walang kabuluhan yung pagtugon ko sa panawagan ng Panginoon sa gawain ito. So sabi ko, anong problema mo? Anak, asawa. Sabi ko, ikaw ay magproblema. Ikaw sabi ko, ang dahilan noon. Sapagkat nakalagay sa Biblia, yung minamahal ng Diyos, they are the light
of the world. Lahat ng taong binaga ng Diyos, minamahal ng Diyos, ang kanilang liwanag ay galing sa ating Kristong Panginoon. Di ba, no? Hindi ba sabi niyo, you are the light of this world. Kayong ilaw ng sanlibutan ito. Anong ibig sabihin noon? Tapat ka lang, matatag ka, mahalin mo ang Diyos, mas higit sa ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sapagkat yun nga. So ito po, kaya ito pinahayag sa atin ngayon, sapagkat ito na ngayong 41 years na ho tayo. And our spiritual journey, ang ating pong tatandaan, may sinabi si Jesus, napakahalaga, maikling salita, pero matindi ang mensahe. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tapat saan? Sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Tapat sa kanyang pananampalataya. Tapat sa kanyang paglilingkod. Tatandaan po natin na mayroon tayong kanya-kanyang kaloob na galing sa Panginoon. Ito po itong ginagawa kong ito, wala to sa plano ko, no ako'y nasa lumang buhay. Wala talaga, never. Pero nasundan ko, nabasa ko sa banal na aklat, at ito po lagi kong sinasabi ito, na lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito, may magandang plano ang Diyos para sa atin lahat. Sabi sa bagay ng kasulatan, even when you were still in the womb of your mother, I have cared for you and loved you. And before you were born, I have appointed you. Meaning, tinawag tayo dito lahat, mahal tayo ng Diyos. Itinagi tayo ng Diyos. At aariing bayan ng ating Diyos. Bayan ng Diyos. Ano ang ginawa to prove that God loves us so much? Yung mga nakikita natin sharing kanina, we're all over the world. Palatandaan ho yan, na sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Na isa yan sa basihan na talagang mahal tayo ng Diyos, sinasama yung ating gawain ng Panginoon. Lalo tayong mga manggagawa. Mayroon isang pangako sa nasumpungan ko sa Biblia. Ang sabi sa bagay na kasulatan, walang naglingkod ng tapat na kanyang pinabayaan. Naglingkod ng tapat na kanyang pinabayaan. And it is happening right now in our time. Ano ang basihan ko pa dito kung sino ang gustong yumaman materially? Ano nakalagay sa Biblia? The Lord's delight and the prosperity of His people. Nagagalak si Yahweh kapag ang kanyang bayan umuunlad. Meaning, huwag ka lang aalis sa bayan ni Yahweh, manatili kang matatag at tapat, kahit hindi mo hinihingi, kayang ibigay ng ating Panginoon. Sa mga sitwasyon naman ngayon, sa atin, para malaman pa natin kung kano tayo kamahal ng Diyos, nung umpisa nito ng ministry ito, way back in 1985, 86, 87, ang mga sasakyan natin noon, mayroong pangkaratila, karamihan jeep. Ngayon, hindi lang kotse, mga SUV na. Hindi ito napapansin ng marami. Hindi ito napapansin ng marami. Saan galing yan? Sabi sa banal na aklat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng iyan, utang na loob ninyo yan sa akin. Na hindi natin namamalayan, we are blessed materially, blessed physically, at sana will be blessed spiritually. Isa lang ho ang susi. Manatili tayong buhay sa pananampalataya, manatili tayong matatag kung tayo naglilingkod, maglingkod ng buong katapatan hanggang wakas, sapat tiyak na may gantimpala ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon,
Ama, salamat po sa inyong presensya sa araw na ito. Loobin niyo nawa na sa aming patuloy na pagtugon sa inyong panawagan. Ingatan kami inyong kapangyarihan upang lalo naming maramdaman ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkalinga sa amin sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!